Magandang gabi sa Ireland at magandang gabi din sa Saudi at magandang umaga sa Pilipinas at saan pang mundo. Magandang araw sa inyong lahat o gabi man. Meron lang akong i-share sa inyo kasi marami na rin ito nagme-message sa inbox ko sa YouTube kung dapat ba daw to nilang gawin na napili na sila sa Saudi, tapos ang gagawin nila doon sila lilipad sa Pilipinas gamit ang kanilang visa at ang kanilang working permit sa Ireland or sa Europe o saan banda sa Europe. Ang pinaka the best gawin dyan, kung yun ang iniisip nyo na pwede kayong lumipad sa Pilipinas, ay bawal po. Pasensya po ayon sa aking pagkakaintindi at ayon sa aking experience. Kasi po mga kababayan, isa po akong galing ng Saudi, nag-cross country ako sa mga una kong vlog, sa mga una kong nasabi dati. So sana makapulot kayo ng idea kung paano ang dapat nating gawin, kung tama ba ang gagawin nyo o hindi sa ginagawa nyo. Baka masayang lang ang pagod ninyo sa inyong pag-alis. Ito po yun, ikaklaro ko na lang dito para isa na lang ang aking masabi, para hindi na ako mag-reply dun sa mga ibang nagtatanong, kasi may nakareceive ako ganun, 2, 3, 4, 5, may mga 10 na ata o 15 na sila aalis, galing sila ng Saudi. So ngayon, sana mapakinggan niyo ng maayos ang aking mensahe kung paano ang dapat gawin o ang hindi dapat gawin. Ang una natin talakayin ngayon, yung hindi dapat gawin. Kasi once na gawin nyo yan, na nakauwi na kayo sa Pilipinas, na mayroon na kayong working permit, mayroon na kayong visa, tapos mayroon na kayong bibili kayo ng ticket para papuntang Europe o Ireland o saan naman sa Europe. Ang problema lang doon mga kababayan, ito dapat maunawaan ninyo. Ang problema lang noon, makakapunta kayo ng airport, makakapunta kayo sa kung saan airport kayo lilipad, papuntang Manila to, example lang ito, Manila to Riyadh o Manila to Dubai or Qatar. Kasi ako noon, Qatar to Saudi to Qatar. So kung gagawin nyo sa Pilipinas kayo, dalawang sakay, Manila to Dubai, tapos Dubai to Ireland. So makapunta kayo sa sa check-in, makapasok kayo. Ang problema ng mga kababayan, sana ito yung dapat nyong malaman. Ang problema noon, hahanapan kayo ng OEC. Pag wala po kayong maipakitang OEC doon sa immigration, hindi po kayo makakapasok sa loob ng immigration kasi wala kayong OEC. Certificate of Employment ang ibig sabihin ng OEC. Kasi wala ang employer, wala kang agency sa Pilipinas kasi direct hired ka sa Saudi, kasi hindi ka naman dumaan ng agency. So wala kang agency sa Pilipinas. So pinaka the best mong gawin doon, huwag mong gawin yung mga ganung bagay, mali po yun. Kasi ngayon, maraming nagtatanong, na-renew yung contract, na-renew yung ikama nila. Mga 15 to 20 na sila katao na nagtatanong sa akin ng ganun. Ang gawin po ninyo dyan sa ikama sa Saudi, kasi na-renew na kayo, kasi pag hindi kayo makatapos ng experience ko sa Saudi, kasi 12 years din ako doon, pag hindi nyo natapos yung kontrata nyo na renew, tapos bago pang inyong ikama, malaki po ang babayaran ninyo. I think nasa 3,000 real nung ako ay nandoon. Kasi 2,015 ata yung ikama nila, nakalimutan ko na. Tapos sa akin dati, kung nagtanong ako,
magbabayad ako ng 3,000 kapag hindi ko matapos ang 1 year. So, sayang naman. So, ang pinaka the best way doon, huwag kayong magpa-renew ng ikama kung ikaw ay aalis na. Magbigay ka ng notice sa HR o sa manager mo na wag mo na po ako ninyo i-renew kasi may tanggap po akong apply papuntang Europe. Para hindi kayo magbayad ng ikama ninyo kasi magbabayad po kayo ng ikama kapag once na na-renew na kayo. So, yun ang iniingatan ng iba na ayaw nila magbayad ng ano nila, na ikama nila. So, ang gagawin daw nila, uuwi muna sila sa Pilipinas, tapos doon sila lilipad, Pilipinas to Abu Dhabi, tapos Abu Dhabi to Ireland or ganyan, something kung anong ticket ang meron kayo. So, mali po yun. Ang dapat talaga, pag sinabing cross country, punta muna kayo tapusin ninyo ang inyong kontrata or magbayad kayo sa inyong employer kung magkano. Sabihin nyo sa HR kung magkano po ang babayaran, magbayad na lang kayo para maging safe ang inyong flight. Kasi pag sa Saudi ka nang galing, hindi ka pa hihingian ng OEC. Visa lang at working permit, plane ticket, passport, at saka panglima ay ang inyong kontrata. Yun lang ang hanapin sa nabanggit ko. Kung may kulang pa man, basta yun ang pagkakaalam ko. At saka ang inyong visa, naka-attach na yun sa passport. Yun ang hihingiin ng immigration sa Saudi, kung saan pa man yan sa Middle East. Pag nakalabas na kayo sa Pero yung gagawin yung lilipad kayo sa Pilipinas, papuntang Dubai, tapos Dubai to Ireland, hindi po kayo makakaalis kasi hihingian po kayo ng OEC sa Pilipinas. Sino po ang magbibigay sa inyo? Cross country nga po kayo. Kaya ang pinaka the best po dyan, bayaran po ninyo yung ikama ninyo kung na-renew naman bago lang, tapos saka kayo mag-resign kung may visa na kayo, at wag kayo mag-resign hanggat wala pa kayong visa. Baka mamaya ma-dispatcho ang inyong apply. So, sayang naman ang trabaho mo. Kahirap sa Pilipinas ang buhay. So, yun lang ang matitip ko sa inyong mga kababayan na ang inyong dapat gawin, bayaran ninyo ang inyong ikama kung ilan pa ang buwan ang natitira, saka kayo mag-resign. Kapag nag-approve na, nakuha nyo na yung separation pay sa company ninyo, saka kayo bumili ng ticket papuntang Saudi to, wala kasi sa Damam Saudi to Dubai to Ireland. Yan po ang ginawa ko dati. Walang Saudi Damam to Ireland, wala po atang ganun. Kailangan dadaan ka Qatar, Abu Dhabi, Dubai, diyan meron yan. So, yun lang ang dapat mga kababayan ay nalinawan kayo sa inyong katanungan na hindi pwede na lilipad kayo. Ulitin ko lang ulit, hindi pwede na lilipad ka sa Pilipinas kasi hahanapan ka ng OEC. Kasi direct hired ka, hindi ka naman dumaan ng agency. So, bawal na bawal po mga kababayan yung ganong sistema. Kasi sayang lang yung inyong pagod at ang inyong gastos. Kailangan nyo muna sa Saudi, clear, okay na lahat ng ikama, nabayaran na o ano pa man, or either mag-antay kayo ng matapos ang inyong kontrata na 1 year sa ikama para at wag na kayo agad magpa-renew. Yun na lang ang dapat yung gawin kung ayaw ninyo magbayad ng natitirang buwan sa ikama ninyo. Kasi mostly talaga dyan, ang pagkakaalam ko, babayaran ninyo sa employer ninyo sa Saudi. Kasi ginagastosan ka nila So, hindi naman sila papayag na lilibrehin lang yun kasi ginastusan ka nila para i-renew yung ikama mo. Yun na lang ang dapat nyong gawin mga kababayan, at
Sana nakatulong ako sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin at salamat sa panonood at ulit-ulitin niyo na lang ang sinabi ko na kung ano ang dapat para magiging safe po ang inyong paglakbay sa Europe. Salamat mga kababayan at hanggang dito na lang at may pasok pa bukas. Ibinlog ko lang to kasi nga hindi naman ako minsan nag-vlog kasi ang dami ko rin naman ginagawa sa company, busy lang sa trabaho. Kaya pa-subscribe na lang po at pa-share sa inyo at mag-ingat po kayo lahat sa inyong mga ginagawang araw-araw sa panggawang araw-araw at bibigyan kayo ng kalakasan ng Diyos at lagi tayong magdasal sa Panginoon. Maraming salamat kababayan at hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood.